Doon daw. What? Sabi niyo hindi tatawid. Sa kabilang side. O na, Jug. Saan daw? Ayan na. Tuloy tayo. So, ganito yung itsura ng daan dito, pati kung malaglag man kayo. But don't worry kasi yung gilid nito may mga screen na siya. Medyo safe naman. I don't know lang kung uulan. Kung may makita kayo mga pula-pula sa daan, huwag kayong kabahan, hindi yung dugo or may nasugatan. Yun ay nganga or kumbaga sa norte, katumbas nun parang yosi nila. So, karaniwan ito yung ginagamit dito and yun nga, dinudura-dura kasi yun sa daan. Pero yung iba naman, responsible, meron silang sariling bote or plastic tapos doon nila dinudura. As per Malis, which is yung tour guide namin, hindi daw pwede pumunta doon sa museum nang wala kang guide. Bukod sa malayo siya and baka hindi kayo familiar, nakakalito kasi yung mga bahay dito. So baka maligaw pa kayo, hindi pa kayo makabalik. Also, until 4 PM lang daw bukas yung museum. Bago lang po yung museum niya. Kung mapapansin nyo, hindi lahat ng daan merong harang sa gilid. So, merong times na mapuputol, meron naman din, meron pa rin harang. Tapos, kung mahina yung balancing nyo sa ganitong lugar, I suggest, pag-isipan nyo maigi kung pupunta ba kayong Buskalan. Dahil, kapag umakyat kayo dito, wala kayong dapat sisihin kundi yung sarili nyo kapag may nangyari sa inyo. Ay, parang dito din kanina. Kalahate? Hindi yun? Diyos ko, kinaya ko yan kanina. Wala kang choice dito, no? Talagang maglalakad ka. Or mag-helicopter ka. Sige, takot yun. May ahas po ba dito? Oh, parang pa may sumugol. Ha? Parang meron. Wow, ang ganda. Don't get me wrong, hindi ito yung Banawe Rice Terraces, okay? These are the rice terraces of Buskalan located in Tinglayan, Kalinga. Wow. Yan ang elementary school nila. Paano pag high school po? Baba pa. Pag college? Sa iba na. Sabi ng ilang lokal na nakausap ko dito, nung hindi pa uso yung pagtatato dito, ang dinadayo dito ng mga foreigner or mga kapwa Pilipino natin ay mga traditional houses nila na ngayon ay eto na lang ata or kakaunti na lang. Pero dun sa lugar na pinag-istayan namin, wala na kaming makita na old house. Wow, Diyos ko, ang ganda. Everyday na. Oh my God. Ito yung nangyari na pagtubig. Sobrang ganda. Nakakayak. Grabe, hindi lang balat yung ginawa nilang art dito, pati yung bundok, naging obra ng kanilang kultura at pamumuhay. Grabe, this is something you can't see sa city. Napakaganda, maaliwalas. Yung pakiramdam ko ng mga moment na nakatayo ako dito is para kung kailangan ko nang umuwi kasi slam dunk na, tapos mag-aantay ako ng dinner. Everything is so peaceful. Parang wala kang iniisip na homework. Ganon yung pakiramdam habang nakatayo ako dito. By the way, yung view na to pala is galing dito sa museum ni Apo Wang Od. Tada! Nandito na kami. And hindi to kagaya ng iniisip nyo ng mga museum. So, ito ay isang bahay lang pala siya. Tapos, ito na yun. Itong size na to, ito na yung lahat. It's more of a small and intimate gallery na puno ng photographs, paintings, framed articles, and memories. Dito mo mas makikita kung paano nakilala ang isang babae na nagmula lang sa isang maliit at liblib na mountain community na makilala hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Even her famous 3-dot tattoo has a deeper meaning. Hindi lang yun basta tatlong tuldok. The 3 dots represent Apo Wang Od, Grace, and Elyang para siyang to be continued dahil hindi kay Apo nagtatapos ang kwento ng bato. Fast forward, nakabalik na kami sa aming homestay and dito bigla kaming inabutan ng form ng mga students na meron silang thesis at yung thesis nila is all about kung gaano ka-risky or ka-safe dito sa Buskalan. So siguro yung mga daan, ganun. It's okay. It's good. Ayun nga, siguro yung nakita mo kanina. So dito, pag nakakita kayo ng ganito, normal lang daw yung ganito sa Buskalan, lalo na kung summer.
Dahil sa sobrang init at tuyong panahon, mabilis magliyab at kumalat yung apoy sa mga damuhan ng buskalan. Next is dinner time. Salamat ulit Ate Sharon. Ang saya ng ganitong feeling. Feeling ko bata ulit ako na hinahandaan ako ng magulang ko, and kailangan mo siyang kainin or else wala ka naman ibang choice. Walang restaurant dito, hindi ka pwedeng magpag-grab food. Tapos kung balak mong mamalengke, wag mo nang subukan kasi malayo pa yung palengke dito. Kailangan mong akyatin ulit yung bundok. Good morning, Buskala. Ayan, panibagong araw na, and this time, slow morning lang kami. Mag-aantay lang ng breakfast and ire-ready ng mga kasama ko yung sarili nila para kay Apo later. Sa likod daw. Paano ka ba makit kasi nakagdan? Tatlo? Grabe challenging hanggang dito. Gina-challenge ka kung paano ka bababa lang hindi ka nasusubsob sa mga tubig na to. Dito ingat na ingat ako mag-balance kasi ayokong umuwi ako na basang-basa yung damit ko tapos nakatingin sila lahat, nakakahiya. Kung gaano tayo kahirap na hirap, ganito naman tayo binasic ng kaibigan namin na taga Benguet. Tingnan nyo kung paano yung gagawin niya. Suso. Ikaw na namin. Jube, ewan ko lang. Paano ka Go! Grabe si Julie, para bang tumalon lang. Ayun o. Adventurer. Ay, ganun lang. So, itong nilalakaran namin ay yung view sa tapat ng pinag-i-stayan namin. And dito palang pagod na pagod ka na talaga. So, kapag hindi ka pa pagod, pwede mong gayahin tong isang kasama namin na talagang inakyat niya pa yon para mag-posing. Hindi naman siya kanina. At mainit na nga, so bumalik na kami at look kung gaano kasarap at kaganda ang breakfast namin. Grabe, maraming salamat Ate Sharon. Napakasaya lang talaga dito at wala akong iniisip. Though, pagtapos ng almusal namin ay nagunahan na yung mga kasama ko dahil next na nito is magpapatato na sila kay Apo Wangod. See you sa ating part 5 para sa moment with Apo Wangod. By the way, salamat kay biyahe ni Kuya RP sa napakagandang drone shot.